Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga nasasakupang bayan ng Zambales. Ito ay naging kontrobersyal at pinag-usapang kaso ng naging kamatayan ni Carices de Dios Mojica o Aika Mojica. Noong 2015, matapos na matagpuan ang sunog niyang katawan sa isang dike sa San Felipe, Zambales. Nagawa pang makaalis ng bansa ng suspect, ngunit agad din itong nahuli at naibalik sa ating bansa. Samahan niyo po akong balikan ang kwento sa likod ng naging masakit na katapusan sa mga pangarap ni Carices de Dios Mojica o Aika Mojica. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 25, 2015, nang bandang alas 8 Gs ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa San Felipe Police Station mula sa kanilang mga kapwa-pulis sa San Narciso Police Station tungkol umano sa natagpuang katawan ng isang babae sa tulay ng Makulkul sa Santo Tomas River Dike sa Sitio Aros, Barangay Manglikmot, San Felipe, Zambales. Mabilis naman at nagtungo doon ang kapulisan na nakipag-coordinate sa SOCO team ng Zambales para masuri ang katawan at ang crime scene. Nang marating nila ang area, ay nadatnan nga nila ang isang katawan na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nakasuot ito ng isang gintong kwintas na may heart na pendant, relo, pink na blouse, short na maong, kulay brown na Birkenstock na sandals, may tattoo sa likuran nito na Better Days. Nakasuot ng bonnet, nakatali ang mga kamay ng itim na plastic wrap. Sunog ang bahagi ng leeg nito hanggang hita at hindi na rin makilala ang mukha dahil sa 3 tama ng bala ng baril na tinamo nito sa kanyang mukha. Ayon sa isang residente ng Barangay Alusiis, San Narciso, Zambales, bandang alas 6:30 ng umaga, habang binabagtas ang daan patungo sa bukid nang mapansin niya ang bangkay sa ibabaw ng dike. Kaagad niya itong pinaalam sa officials ng barangay na siyang tumawag sa mga pulis. Na-recover din sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng 9mm pistol. Kaagad naman na dinala ang katawan ng biktima sa St. Jude Funeral Home para isailalim sa autopsy examination. Agad namang kumalat ang balita sa social media tungkol sa natagpuang katawan ng di pa nakikilalang biktima. Ang panawagan ay nakarating sa pamilya ng mga Mojica. Mas lalo pa nga silang kinabahan na makita nila ang tattoo ng biktima. Ito kasi ay kapareho sa tattoo ng nawawalan nilang anak, ang 23 anyos na si Carices de Dios Mojica o mas kilala nila sa tawag na Aika. Agad nilang tinungo ang funeral home kung nasaan ang katawan. Sa kabila ng durog nitong itsura ay nagawa nilang makilala ang biktima. Gayunpaman, para makasiguro ay agad nila itong isinailalim sa dental analysis at nagmatch nga ang dental records nito sa dental records ng biktima. Kaya naman ay official nang kinilala ang biktima na si Carices de Dios Mojica o Aika. Ayon sa pamilya ng biktima, ay umalis ang dalaga sa kanilang bahay noong gabi ng July 24 matapos na magpaalam sa ama para dumalo sa isang pagdiriwang na kaarawan ng matalik nitong kaibigan. Mula noon na hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan July 25, ilang oras bago matagpuan ang katawan, ay nagawa pang mag-file ng missing person report ng kanyang pamilya sa himpilan ng pulis. Base sa report ng Provincial Crime Laboratory Office, ayon kay Police Inspector Balon, ay namatay si Aika sanhi ng 3 tama ng baril sa kanyang ulo na tumagos sa kanyang mukha. Nanatiling palaisipan sa mga pulis ang masakit na sinapit ni Aika Mojica hanggang sa lumapit sa kanilang tanggapan ang isang 17 anyos na dalaga na si Chloe. Ang mga binigay nitong salaysay ang magbibigay ng linaw sa nangyari kay Aika noong gabi ng July 24 hanggang sa matagpuan ang sunog nitong katawan sa dike sa San Narciso. Ayon kasi kay Chloe, ay magkasama sila ni Aika noong gabi ng July 24 na umattend sa party ng matalik na kaibigan ng biktima na si Lian.
Habang nasa party ay nakatanggap umano siya ng message mula sa boyfriend at ex-husband ni Lian, ang 29 years old na Filipino-American na si Jonathan Dwayne Shoconvien at residente ng San Isidro, Subic, Zambales. Si Jonathan Dwayne at ang matalik na kaibigan ng biktima na si Lian ay ikinasal sa Amerika at nagkaroon ng isang anak. Subalit nang magsimulang magkaroon ng problema sa kanilang pagsasama, ay nagdesisyon ng dalawan maghiwalay at mag-file ng diborsyo. Subalit nagkaroon naman sila ng pagtatalong legal tungkol sa kustodiya ng kanilang anak. Hindi pa man natatapos ang legal proceedings ay itinakas ni Jonathan Dwayne ang anak at iniuwi ng Pilipinas. Sa kagustuhang malaman ng kalagayan ng anak ay nagpatulong si Lian sa mga kaibigan, kabilang na dito si Aika, para alamin kung nasaan ba ang anak. Ito umano ang naging ugat ng galit ni Jonathan Dwayne sa biktima. Ayon kay Chloe, ay tinanong nito sa kanya kung sino-sino ang mga tao na dumalo sa ginanap na salo-salo. At nang malaman nito na kabilang si Aika sa mga bisita, ay nakiusap umano ito sa kanya na isama ang biktima dahil sa nais niya lamang umano itong makausap tungkol sa mga balitang ipinaparating umano ng biktima kay Lian na may kinalaman sa kanya. Bandang 3:00 ng madaling araw ay sumakay siya ng tricycle kasama si Aika at bumaba sa 16th Street malapit sa Olongapo National High School at katabi ng isang gasolinahan kung saan nakaparada ang isang silver Toyota na sasakyan. Dinatnan nila doon si Jonathan Dwayne at ang matalik nitong kaibigan na si Nino de la Cruz. Ayon pa kay Chloe, ay iniwan niya doon si Aika. Yun na umano ang huling sandali na nakita niyang buhay ang biktima. Pagsapit kasi ng 7:30 ng umaga, ay muli siyang sinundo ni Jonathan Dwayne. Sa pagkakataong iyon, ay kasama pa rin nito ang best friend na si Nino de la Cruz at ang asawa nito. Nang tahakin nila ang daan patungo sa Pampanga, ay tinanong niya kung kamusta ang naging pag-uusap nila ni Aika. Subalit hindi ito umimik. At nang muli niya itong tanungin, ay sumenyas lang ito na ang ibig sabihin ay wala na, patay na si Aika. At sinabi pa nito na huwag mag-alala dahil malinis umano ang ginawa nilang trabaho. Sinundo po ni Jonathan, yung suspect, ang kanyang girlfriend na si Chloe. Pagkasundo po nung suspect na si Jonathan sa kanyang girlfriend na si Chloe sa New Ilalim, Olongapo City, ay pumunta po sila ng lalawigan ng Pampanga, sa Pampanga po. Habang sila po ay bumabagtas, tinanong po di umano, ayon sa salaysay ni Chloe, niya ang kanyang boyfriend na si Jonathan, kung kumusta naman ang naging pag-uusap nila ng biktima na si Aika. Hindi po sumasagot ang nasabing suspect at sa pangalawang pagkatanong po niya ay kung ano pong nangyari sa kanilang pag-uusap, ay ito pong suspect ay nagsinyas na yung pong kinakat yung kanyang yung leeg na di man ang ibig sabihin nun ay wala na. Anong ibig mong sabihin? Sabi daw po ng testigo sa suspect. Ang sagot man po ng suspect ay patay na si Aika, sabi niya. Huwag kang mag-alala, malinis ang pagkakagawa. Nang marating ang Pampanga, ay binigyan nito ng pera ang kaibigang si Nino de la Cruz at ibinaba nila sa terminal ng Victory Liner na bus kung saan ay sinabihan nito ni Jonathan Dwayne na umalis muna at huwag magpapakita sa Olongapo. Hindi ko kaya yung konsensya ko po, tsaka sobrang awa ko na po dun sa pamilya ni Aika, tsaka po sa mga kaibigan nila. Sobrang bait naman po ni Aika kahit nung gabing yun lang po siya nakilala. Bilang parte ng investigasyon, ay agad nilang hinanap ang sasakyan na ginamit ng mga suspect at natuntun nila ito sa isang car rental. Nang isailalim nila ito sa pagsusuri, ay nagawa pa nilang makarecover ng mga mantsa ng dugo mula rito. Napag-alaman din nila na ilang araw bago mangyari ang krimen, ay pinagbantaan nito ang dating asawa na si Lian na may sorpresa ito sa kaarawan ng dating asawa. At ayon pa, ay hindi nito iyon makakalimutan at palaging maaalala sa tuwing idaraos ang kanyang kaarawan. Ang mga suspect ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Olongapo. Isang letter of request ang agad na ipinadala ng Department of Justice
sa Bureau of Immigration para mapigilan ang mga suspect na makalabas ng bansa. Kasabay nito ay isang warrant of arrest ang inilabas ni Judge Consuelo Amog Bukhar laban sa dalawa. Dahil dito ay agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation laban sa dalawang suspect na sila Jonathan Dwayne Shoconvian at Nino de la Cruz. Naglabas din ng pahayag ang mayor ng Olongapo na si Mayor Roland Paulino na magbibigay ito ng halagang 50,000 pesos bilang pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspect. Subalit huli na para dito dahil ayon sa Bureau of Immigration ay nakaalis na ng bansa ang suspect na si Jonathan Dwayne noong July 26, 2015. Lumipad ito ng Taipei at mula doon ay nagtungo ng Alaska, United States. Ayon sa Bureau of Immigration ay ang orihinal schedule ng pag-alis nito ay dapat sana noong July 29, 2015. Subalit nagpalit ito ng booking at umalis ng mas maaga noong July 26, 2015, sakay ng Eva Air BR272. August 12, 2015 ay naaresto naman ang isa pa sa mga suspect na si Nino de la Cruz at agad na dinala sa Provincial Jail ng Zambales. August 20, 2015 ay nagpadala naman ang Department of Justice ng request for provisional arrest. Ang nasabing request ay natanggap ng Embahada ng United States noong September 1, 2015 at binigyan lamang ang ating government ng 60 days para maipasa ang full extradition request. September 4, 2015 ay naaresto si Jonathan Dwayne ng Federal Bureau of Investigation sa Iowa at siya ay binalik sa Pilipinas noong May 1, 2016 para harapin ang kanyang ginawa. Siya ay tinurn over ng FBI sa National Bureau of Investigation, ngunit naglabas ng order ang mababang hukuman para siya ay ilipat sa Provincial Jail ng Zambales habang dinidinig ang kaso. Matapos ang 7 taon ay nagbabana ng hatol ang mababang hukuman sa desisyon na nilabas si Presiding Judge Consuelo Amog Bukhar ng Regional Trial Court Branch 71 dated November 2, 2022 ay napatunayan na ang mga akusado ay nagkasala at sila ay hinatulan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 20 hanggang 40 years without eligibility for parole. Sila din ay natasang magbayad sa mga naulila ng biktima ng halagang 100,000 each para sa civil indemnity, 100,000 each para sa moral damages, 100,000 each para sa exemplary damages at 50,000 each para sa temperate damages. At mula Zambales ay inilipat sila sa maximum compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Opisyal naman na nakapag-file si Lia ng diborsyo at muli niyang nabawi ang kanyang anak. Subalit ganun na lamang kanyang pagdadalamhati at ayon pa nga ay sinisisi niya ang sarili dahil sa sinapit ng matalik na kaibigan. Hindi ko na alam kung paano ko papatawarin yung sarili ko sa nangyari. Every time na may isip ko na wala siya, automatically, that's because of me. Si Aika ay pangalawa sa 3 magkakapatid at nagtapos ng kursong management. Ayon sa ama, ay pangarap nito ang mga ibang bayan. Subalit tinutulan nila dahil sa ayaw nila na mawalay ang anak at makipagsapalaran sa malayo. Natapos niya management. Pagka-graduate niya, nagtrabaho siya. Masyadong magandang pangarap. Ang kakait malit ng sahod dito sa Olongapo, sama ka namin. Sabi ko, bang manatagal loob ko dahil andito siya, uuwi siya. Nakikita ko siya araw-araw. Ayon pa sa kanila ay napakabait, malambing, masiyahin at napakaraming kaibigan ng kanilang anak. Subalit sino ba naman ang mag-aakala na ang pagmamalasakit nito sa kaibigan ang magdadala sa kanya sa katapusan. Kung bata nun, kahit tanongin sa mga kaibigan, napakaraming kaibigan nun. Malambing po yun. Shoutout po kay Ma'am Lian Pils sa Kuwait, Ma'am Juliet Tabong sa Dubai, salamat po. Ma'am Lani Bautista sa Lebanon, hello daw po sa ating mga kababayang OFW. Kay Ma'am Christina Canales sa Hong Kong. Kay Ma'am Josephine Malagsik sa Saudi Arabia.
Ma'am Arlene Dasmariñas, thank you po. Michay TV, Ma'am Madeline Marquez sa Sagay City, Negros Occidental. Ma'am Daisy Daisog sa Pasig, salamat po. Ma'am Annie Marie Isip sa Saudi Arabia. Ma'am Ivy Arsubal sa Dubai. Hello daw po sa Family Arsubal sa Laguna. Kay Ma'am Rosemary Biagtan, hello daw po kay Rose Chow sa Hong Kong. Kay Ma'am Freda Domingo sa Singapore. Kay Ma'am Remy Patawaran sa Canada, hello po. Kay Eliw Kabukulan sa Japan. Flora Kamalasanan sa Dubai. Encarnacion Caferma sa Vienna, Austria. Ma'am Larena Riandino sa Tacloban City. El Gracia sa Calacas City, Batangas. Lemon Cake sa Hong Kong. Ait Akobo sa Singapore, hello po. Akira Liam sa Saudi Arabia. At kay Ma'am Eva Malabanan from Calamba, hello po. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng atin pong mga videos. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.